Ayan, tayo pong yumuko at manalangin sa gabing ito. Panginoon, salamat o Jesus na muli kami po yung magkakasama online. Salamat sa opportunity na ito na muli kayo po, Lord God, ang siyang mapaparangalan. Kayo po ang siyang madakila, Panginoon. At sa amin pong pag-aaral, O Jesus Christ, dalangin po namin na kayong aming maging tagapagturo. Kung ano man pong mga salita ang kailangan po naming mapakinggan, dalangin po namin ng pangunawa na nagagaling nga po sa inyo, Father God. And I pray, hallelujah, na patuloy nga na i-meet nyo po kung ano man ang concerns, mga prayer requests ng bawat isa, kung ano man pong pinagdadaanan po ng bawat isa. Lord, kayo pong nakakaalam nito, Father God, at alam namin, O Jesus Christ, na answered na po ang mga panalangin namin sa inyo. Kaya Lord, salamat sa gabing ito, sa inyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin ngayon sa ating 104th Bible study, Unveiling the Five Solas of the Reformation. Yan. So ating pong pag-aaralan tonight yung foundation ng Christianity. Saan po ba nanggaling ang born again? Bakit nagkaroon ng Protestant? And then, bakit nagkaroon ng Christianity? Ayan. So during the 60th or 16th century rather, the Reformers sought to return to the foundational principles of Christianity, challenging the doctrines and practices of the Roman Catholic Church. So atin pong pag-aaralan ngayon yung historical context, yung hermeneutics, and the 5 key points na nagdi-distinguish ng Reformers' teachings from those of Rome. Kasi nakita ni Martin Luther yung sa using the Bible, binasa niya yung Bible and then nakita niya na marami mga prinsipyo na nasa Bible na hindi ginagawa ng Roman Catholic Church. Kaya po nagkaroon ng five solas of the Reformation. So, sabi dito sa ating historical context, so we need to understand the historical backdrop that is vital for grasping the significance of the five solas. The Renaissance, coupled with the invention of the printing press, fostered an environment of intellectual and spiritual awakening. Martin Luther's 95 Theses in 1517 and other reformers challenged the authority of the Roman Catholic Church, calling for a return to the Bible as the ultimate source of authority. So yung keyword dyan, mabalik yung pananampalataya doon sa nakasulat sa Bible na ultimate source ng authority. So para malaman mo yung katotohanan, so you need to return back originally kung ano ba talaga yung nakasulat sa Bible. So meron pong 5 solas. Amen. So yung una, yung tinatawag natin na sola scriptura, scripture alone. So it emphasizes the Bible as the sole authority for faith and practice. Yan. So again, dapat po yung ating ina-apply na pananampalataya, yung ginagawa natin na papurit pagsamba sa Panginoon, dapat in accordance kung ano yung nakasulat sa Bible. Kasi the Bible is the sole authority. Kaya sabi diyan, scripture alone. Sola scriptura. So ano pong reference nito sa Bible verse? Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, all scripture, ibig sabihin lahat ng nakasulat sa Bible, lahat ng nakasulat doon sa salita ng Diyos is breathed by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So lahat po ito hiningahan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ibig sabihin, bagamat ang nagsulat nito ay tao, pero divinely inspired po. Ibig sabihin, yung banal na spirito yung nag-lead sa tao para isulat yung nakalagay dun sa Bible. Sabi diyan, magagamit yung salita ng Diyos sa pagtuturo, katulad ng ginagawa natin tonight, for reproof, ayan, para magkaroon ng counter-checking kung totoo talaga yung itinuturo, for correction, yung mga maling tradisyon, maling ginagawa natin before, maitama, and for training in righteousness, na makalakad tayo sang-ayon sa kabanalan ng Panginoon, pagiging makadiyos, pagiging kamukha ng ating Panginoong Heso Kristo. So dun sa verse na binasa po natin, itinatampok dito ni Apostol Pablo ang banal na inspirasyon at likas na otoridad ng kasulatan, ano pa sinasabi na ang lahat ng kasulatan ay nilikha sa paghahayag ng Diyos. So ito'y nangangahulugan na ang bawat salita ng Biblia ay otorisadong pangangaral ng Diyos sa sangkatauhan.
may tatak ng kanyang banal na kalikasan at binibigyang diin ni Pablo ang iba't ibang layunin ng kasulatan, 'di ba? So ito kasing 2 Timothy, ito po ay book in the New Testament written by Paul. So ginagamit ang kasulatan, ang Word of God sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsusuri at sa pagsasanay sa katwiran. Ang Bible ay naglalaan ng kompletong gabay para sa mga mananampalataya. Kaya nga church, ini-encourage ko kayo. So ang Bible readily available yan even online. So regardless of the version that you are using, as long as you're able to understand, so magbasa po tayo ng Bible kasi doon talaga natin makikita yung katotohanan kung ano talaga yung tinuturo ng salita ng Diyos. At kung medyo may mga times na hindi natin maintindihan, so let someone explain that to you. So, pwede ka mag-consult sa akin, mag-consult sa ibang mga pastors. Yan. Nagbibigay ng aral sa mga bagay ng pananampalataya at gawain, nagpapakita at nagbibigay ng parusa sa kasalanan, nag-aalok ng pagtutuwid at pag-asa, at sa huli nag-e-equip sa mga tao upang mabuhay ng matuwid. Sa pamamagitan ng kasulatan, ang mga mananampalataya ay lubos na natutustusan para sa bawat mabuting gawain. Nagpapakita ng kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pag-ayos ng buhay ng mga taong masigasig na sumusunod sa Kanya. Tingnan mo, there's a power. Makapangyarihan talaga ang salita ng Diyos. Sabi ko nga lagi, kapag nagba-Bible study tayo, hindi naman talaga trabaho ng tao magbago. Pero yung banal na spirito, yung salita ng Diyos, yun yung nagpapabago sa ating mga tao. Hindi rin to trabaho ng pastor or ng kahit sinong leader or simbahan. That is the work of the Holy Spirit, the power of the Word of God. Binibigyang diin ng talatang ito ang fundamental na papel ng kasulatan sa buhay Kristiyano. Ayan, na nagpapakita ng sapat at otoridad nito para sa lahat ng bahagi ng pananampalataya at pamumuhay. Kaya nga napakahalaga yung first na sola, yung sola scriptura, scripture alone. Tandaan mo, kung ano mang meron kang pananampalataya ngayon, dapat grounded yan sa salita ng Diyos. Kasi kapag ang pananampalataya mo hindi sang-ayon sa salita ng Diyos, so there's something wrong in our faith. So kailangan nagka-counter-check po tayo kung anong sinasabi ng Biblia. Pangalawa, sola fide or faith alone. It asserts that our salvation is based by faith alone, apart from human works. Sabi nga ng Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God." Sabi tayo daw ay magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. By faith we are saved. Pero sabi dito, yung pananampalataya na meron ka, kung bakit minamahal mo ang Diyos, iniibig mo ang Panginoon, nananampalataya ka kay Jesus, hindi mo raw yan trabaho. Yun daw ay regalo din ng Diyos sa atin. Kinahabagan tayo ng Diyos kaya tayo po ay nanampalataya sa Kanya. So again, maliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating mga gawa. So hindi porke nagbigay ka ng 1,000,000, hindi porke nagpakain ka ng maraming mahihirap, pupunta ka na ng langit. Hindi po kagandahang asal or kabutihan ang magdadala sa atin sa kalangitan, kundi ang pananampalataya natin kay Jesus Christ. Kaya faith alone, sola fide. Yan, sabi dito, ipinahayag ni Apostol Pablo kasi yung verse na binasa po natin sa Ephesians, this is the letter of Paul to the Ephesian church. So dito ipinahayag ni Apostle Paul ang mahalagang aral tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya kay Kristo. Isinusog niya na ang kaligtasan ay hindi nagmumula sa mga gawang mabuti ng tao, kundi ito'y kaloob ng Diyos. So again kung babasahin mo talaga ang Bible, hindi tinuturo doon na kailangan maging mabait ka para pumunta ka ng langit. Kasi kapag nanampalataya ka sa Panginoon, naturally, babait ka. Naturally, magiging kamukha at kamukha mo si Jesus Christ. Pero yun po ay kapangyarihan ng banal na spirito, hindi sarili nating gawa. Yun ay kaloob ng Diyos. Ito ipinagkakaloob sa pamamagitan ng biyayang walang kondisyon. Hindi sa pamamagitan ng anumang sariling karapatan o pag-aampag. 'Di ba? Hindi porke na ako ililigtas ako ng Lord kasi mula bata pa mabait ako, wala akong bisyo and so on. So hindi po ganoon. Biyayang walang kondisyon. So kapag binigay ng Lord sa atin, ang dapat lang natin gawin, tanggapin po ito. Paniwalaan. Sa halip, ang tanging kinakailangan upang matanggap ang kaligtasan ay ang tapat na pananampalataya kay Hesukristo. Kaya Lord,
Salamat sa oras na ito, salamat sa atin na naglaan tayo ng oras at panahon kasi nananampalataya tayo kay Jesus Christ. Sa kanyang kadakilaan, ipinakita ni Pablo ng kaligtasan na isang regalo mula sa Diyos na hindi natin kayang kitilin o kitanggapin sa pamamagitan ng sariling pagsusumikap. Kaya nga regalo freely given to us. Walang bayad, libre. Pinapakita nito ang walang hanggang kagandahang loob ng Diyos na nag-aanyaya sa atin na maging bahagi ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So di ba, buti na lang napakapalad natin na walang kondisyon. Di ba, isang regalo, kagandahang loob ng Diyos. Paano na lang kung may presyo yan? Di ba, edi ilan lang yung maliligtas. Paano kung kailangan maging super bait natin para tayo maligtas? So wala nang maliligtas kasi lahat ng tao ay nagkasala at walang nakarating sa kaluguran ng ating Panginoon. Pangatlo na sola na kailangan nating maunawaan, sola gratia or grace alone. So it emphasizes that salvation comes by God's grace alone, not by human merit. Yun nga, Romans 11 verse 6. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. Kaya nga sinabing grace biyaya, kagandahang loob ng Diyos, hindi base sa ating mga gawa. Wala kang trabaho sa kaligtasan mo. Wala tayong trabaho kung bakit tayo pupunta ng langit. Tinanggap lang natin yung kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga ang tawag doon ay biyaya, grasya ng ating Panginoon. Kapag binigyan tayo ng grasya, ng biyaya ng Lord, ang dapat ginagawa natin, ini-embrace natin ito, ini-enjoy natin ang biyayang ito. So again, sulat ulit ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Sabi doon, ito ay mahalagang doctrine ng kaligtasan na batay sa biyaya ng Diyos. So kailangan grounded ka dyan na ikaw maliligtas ka dahil kinahabagan ka ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa sarili mong gawa. Binibigyan din niya ng kaligtasan na hindi maipinagmamalaki ng tao dahil sa kanyang sariling gawang mabuti, kundi ito'y kusang ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So kusa, hilingin mo at ibibigay sa atin ng Panginoon. Walang kondisyon. Sa konteksto ng teksto, binabanggit ni Pablo ang kahalagahan ng biyayang ito sa kanyang pagsasalaysay tungkol sa mga Hudyo at Hintil. Yung mga Hudyong tinutukoy dito, mga Israelites, tayo, Gentile nation tayo. The chosen nation is Israel. Pero in-extend ng Lord yung kanyang grace, yung kanyang mercy, yung kanyang love, even to the Gentile. Na tayo, kailangan lang natin manampalataya kay Jesus, then tatanggapin na natin yung biyaya, yung grasya ng Lord. Sa pangkalahatan, itinatampok nito ang pagiging hindi kailangan ng tao na magsumikap upang kumita ng kaligtasan. Amen. Salip ito isang regalo mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng biyayang ito, walang sino man ang maaring magyabang o magmalaki. Imaginein mo na lang kung ang kaligtasan pala ay meron tayong performance dito sa earth. E di pagdating natin sa heaven, magyayabangan na lang tayo. Sasabihin natin doon, kaya ako nakapunta ng langit kasi every week natin ako ng Bible study, every week nag-church ako, ilang beses ko nang nabasa ang Bible, nagbibigay ako ng tithes. Amen. So hindi po ganoon. Yun po ay mabuting gawa natin na bunga ng ating pananampalataya kay Jesus Christ dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hindi dahil sa sarili nating gawa. Kinahabagan lang po tayo ng Lord. Dahil ang kaligtasan ay nagmumula sa kabutihan ng Diyos at hindi sa anuman na nagawa ng tao. Ito'y nagpapakita ng pagiging makatarungan at maluwalhati ng Diyos sa paglikha ng paraan ng kaligtasan na bukas para sa lahat ng naghahangad na sumampalataya. Kaya nga ang gospel ay libre, hindi dapat binabayaran ng salita ng Diyos. Amen. Kasi ito po ay para sa lahat, open for all, sa mga tao na naghahangad na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Point number 4, solus Christus, or Christ alone. So it declares that Christ is the only mediator between God and humanity. So wag niyo pong taasan ng inyong kilay, pero itong sabi ng salita ng Diyos sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God, may isang Diyos, and there is one mediator, isang tagapamagitan between God and men, the man Christ Jesus. Si Jesus Christ 100% God and 100% man. So para makarating sa Diyos amang ating mga panalangin sa pamamagitan ninong pangalan ang gagamitin natin in the name of Jesus Christ. So hindi po totoo na kapag nanalangin ka sa mga santo, sa mga santa, kay Maria, makakarating ang panalangin natin sa Diyos Ama.
Kasi malino na sinabi ng salita ng Diyos, there is one, isa lamang ang ating tagapamagitan between God and men. Sino daw? Si Jesus Christ. So hindi rin sa pangalan ni Pastor Rio, hindi rin sa pangalan ng mga padre, hindi rin sa mga pangalan ng mga santo at santa, kundi sa pamamagitan lamang ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga yung doctrine, in Christ alone, sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. Kaya suriin natin yung paraan ng ating pananalangin, yung ating pagsamba. So make sure na kay Jesus Christ po tayo nagpe-pray. Sabi sa 1 Timothy 2:5, ipinapahayag dito ni Apostol Pablo ang eksklusibong papel ni Jesus Christ bilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Binibigyan din niya ang solong pagiging tagapamagitan ni Kristo na naglalagay sa kanya sa gitna ng Diyos at ng tao. Sa pamamagitan ni Jesus, bukas ang landas para sa mga tao upang makipag-ugnayan sa Diyos at makamtan ang kaligtasan. Ang pangungusap na walang ibang tagapamagitan ay naglalarawan ng pagiging eksklusibo ng papel ni Kristo sa pag-alis ng anumang iba pang tagapamagitan o intercessor. Yan. So, tayo po ay nakukorek. Ako dumaan din sa pagkakataon na ang dami ko mga prayer points sa mga different saints. Pero nung nalaman ko yung salita ng Diyos, natutunan ko na dapat kay Jesus Christ lang tayo nagpe-pray kasi na sinasabi ng salita ng Diyos. Sa kanyang kadakilaan at sa kanyang kamatayan sa krus, nagiging posible ang pagkakaroon ng buhay na may kahulugan at ang pag-akyat sa Diyos ng mga sumasampalataya. Ito'y nagpapakita ng unikal at espesyal na papel ni Jesus Christ sa ating kaligtasan at pag-uugma sa layunin ng Diyos para sa sangkatauhan. Amen. At syempre yung ating point number 5, Soli Deo Gloria, to the glory of God alone. It recognizes that all of life should be lived for the glory of God. Kaya sabi ng 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or whether you drink or whatever you do all to the glory of God. So lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, to glorify the Lord. Hindi para mag-glorify ang sarili natin, mapapurihan tayo, masabi na mabait tayo, masabi na banal tayo, masabi na magaling tayo, kundi the glory always belongs to God. So lagi mo yun i-check. Lahat ba ng ginagawa natin, pag ba tayo ay nagpe-pray, kapag ba tayo ay nag-church, kapag tayo ay nagba-Bible study, nagbabasa ng salita ng Diyos, nag-glorify ba natin ang Panginoon sa ating mga actions, sa ating pag-iisip, sa ating mga sinasabi? So dapat po, everything is for the glory of God alone. Para sa kwalhatian ng ating Panginoon, hindi na itataas ang pare, hindi na itataas ang pastor, hindi na itataas ang simbahan, kundi ang pangalan lamang ni Jesus Christ. Amen. Sabi dito yung verse na binasa po natin, ipinapahayag dito ni Apostle Paul, ang prinsipyo ng paglilingkod para sa glory ng Diyos. Binibigyan din niya na sa lahat ng gawain, maging ito man ay pang-araw-araw na gawain o pagsunod sa mga katuruan ng Diyos. So hindi lamang sa church po ito, even sa ating mga trabaho, sa ating mga pag-aaral, sa ating pamilya, dapat ang pinaparangalan po natin ng Panginoon. Ang pangunahing layunin ay dapat na ang luwalhatiin or kalulhatian ng Diyos. Ang bawat aspeto ng buhay ng isang Kristiyano ay dapat na ituring na pagkakataon upang ilarawan at ipakita ang karangalan ng Diyos. Ang pagsunod sa kanyang mga utos, pagiging marangal sa gawain, at maging sa pang-araw-araw na pamumuhay ay nagiging daan upang maipakita natin ang pagmamahal at pagsamba natin sa Diyos. Sa pamamagitan nito, binibigyang halaga ni Pablo ang konsepto ng Soli Deo Gloria o para sa kalulatian ng Diyos alone, na nagbibigay inspirasyon sa atin na baguhin ang bawat bahagi ng ating buhay sa paraang naglalabas ng karangalan at kagalakan ng Diyos. Amen. Sa ating pong conclusion, malapit na tayong matapos, yung 5 solas collectively underscore the Reformers' commitment to a biblical worldview. By returning to Scripture as the ultimate authority and emphasizing faith, grace, Christ, and God's glory, they sought to reform the church and restore the purity of biblical teaching. So how are we going to apply this one? So i-reflect mo, mag-reflect ka dun sa 5 solas na itinuro ko tonight. And then i-consider mo paano to magkakaroon ng impact sa ating mga buhay, sa paraan ng pananalangin natin, sa paraan nating pagsamba, paano makakaapekto yung napakinggan natin tonight.
Are we committed to the authority of Scripture in our beliefs and practices? Sa ating pananampalataya, sa ating ginagawa, ito ba'y align dun sa salita ng Diyos? Do we trust in Christ alone for our salvation? Or baka hindi lang pala si Kristo ang hinihingan mo ng panalangin, hindi ka lang kay Jesus Christ nagpe-pray kung kani-kanino pa kasi hindi ka sure kung kaya kang iligtas ni Jesus Christ. So dapat assure ka dun, we trust the Lord Jesus Christ Himself. Are we living for the glory of God in all areas of our lives? So yung bang ginagawa natin, ito ba for the glory of God? Or para mag-glorify ang sarili natin? Or mag-glorify yung ibang tao? Dapat for the glory of God. Kasi lagi kong sinasabi, it's not all about us. It's all about Jesus Christ. So may these principles guide us as we seek to follow the path of the reformers in our journey of faith. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o God for this night. Salamat at tinuruan niyo po kami ng 5 solas of Reformation. Alam namin, O Father God, na marami kaming natutunan tonight at dalangin namin na mag-move ang banal na spirito. Patuloy na mangusap ka sa amin sa inyo pong mga salita. Patuloy na mag-grow kami sa aming pananampalataya at patuloy nga na sa lahat ng aming ginagawa, walang ibang Pastor God, walang ibang maparangalan kundi kay lamang po Jesus Christ. Lord, salamat for this night. Sa inyo, Lord, ang papuri sa inyong pong pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.